Hi everyone, good morning. So, ang Tita Nora ay may ginagawa ngayong gown. So, ito, daily pa lang itong aking ginagawa na ito. So, ayun siya. So, nilagyan ng bulaklak na ganyan. So, akin munang, so, ituturo ko next time yung kung paano pag-cut nitong ganito. So, dito lang siya sa konti sa may side. Ayan. Siya. So, ito pinansahan ko ng horsehair na 1 cm para maganda siya. Ayan. Pakita ko ngayon kung paano pag-design yan. So, nalagyan ko na siya ng bulaklak. So, ito ay, ang pinakahim nito ay 243. So, ang kanyang bulaklak ay 50 pieces. So, dinivide ko siya. So, 8.5 ang distansya. So, naglagay ako ngayon dito ng isang, dinikit ko lang din siya ng glue. Tapos, lagyan ko sa design na may pakita ko sa inyo. So, ito yung glue. Ito yung glue. Ayan siya. Ayan. Ayan. So, medyo ang lola pasmado na, kaya medyo mahirap sa pero pakita ko pa sa inyo kung paano pag-design. So, ito ako na magde-design ito, no? So, pakita ko lang sa inyo kung paano. So, may mga available akong mga ayan, mga bato. So, ayan. And then ito yung dinikit ko doon. Ito yung frosted. Ito man ay transparent. Tsaka meron ako dito. Ito yung silver. Ito naman frosted. So, yan ang i-decorate ko doon kaya frosted ito. And then, lalagyan ko ng karagdagan sa dulo. Ang ganito. So, yan siya. So, start na tayo, no? Siya, mabuti siyang easy lang maglagay. So, ilalagay mo siya sa mannequin. So, yan ang mannequin ko. Yan, ilagay ko siya dyan. So, yan siya. So, ito ang lalagyan ko sa tabi nito para medyo maganda siya. Tugtukan ko yan. So, ang ginawa ko dito, nung may divide ko siya, so, para hindi ka na magsukat-sukat, ikaganyan mo lang siya. Ayan. Tapos, ito yung gitna. Lagyan mo ng pin. So, para doon ka maglalagay para madali. So, hindi yung sukat ka ng sukat, hindi. Pag nalagyan mo siya na magkabilang ganyan, ayan, magkabila, ayan, saka mo siya ganon. Pagtapatin mo siya. Ayan ang gitna. Hindi ka na maglalagay mo ng pin, hindi ka na maglalagay ng guhit. So, ayan na siya. So, ngayon, start na tayo ng paglalagay nito. So, dito ko ilalapag siya sa, ayan. Ayan. Ayan, ito kahapon, nilagyan ko ng pandikit. So, nilagyan ko muna siya ng pin para kapit na kapit siya. Dahil pag di mo nilagyan ng pin, ayan. So, ito na tayo, no? Lagyan ko yan. Kailangan may pandagan. So, ito yung ilalagay ko. Kailangan talaga designer ka. And then maghahanda ka ng pamunas. Dahil itong glue ay nagkakalat yan. Kailangan pamunas ka. Ayan. Lagyan ko ng ilaw. So yan, dyan ko ilalagay yan. Yan. Kailangan distansya. Tama. Dito pa sa banda rito maglalagay. Tapos didikit mo na lang. Yan, lalagyan mo yan. Kasi ito yung pang kapit. Yan. So yan. Tapos, igaganyan mo siya.
Yan. Ito yung pinakatakip niya. Ayan. So yan yung magiging lagay mo yan. Tapos kukuan mo siya. Yan. Tapos kailangan okay ang distansya. Naku. Yun na lang. Kapag yan. So, kailangan saraduhan muna natin. Tapos punasan natin ito. Ay, mahirap pagkakan. So ayun siya, nalagay na natin yan. So dito naman tayo sumunod. Ayan, dito naman. Kuha ko ng papel. Dito ulit tayo. Natin yung ganyang ano. Pakita ko lang sa inyo itong paano paggamit ng ano ito. So, yan. Yan. Kunting patak lang. Kasi pag marami, dami talaga siya. Kahit isang pisil mo lang, talagang lalabas siya. Yan. So ganyan pag nalagay. So medyo matagal kaya medyo mahal ang pag-tight nito. Tagalin natin itong isa. Ganyan lang. Medyo mahirap siya. Kailangan pandagan ka. And then yan. Ito ididiin mo siya. Ito yung pang diin mo itong kanyang takip. Ito yung pandiin mo siya. Yan bawa yan oh. Yan. Kailangan may amos-amos baga. Kaya mahirap. Oo. Yan. So, isa pa uli. Pagka nailagay mong isa, sarado mo uli kasi titigas itong glue. Ito matawag na mga scammer na ito. Masyado lang marami siya pagka inano mo siya. Kailangan control. Control, yan. Kunti lang. Kasi pag marami, ang hirap ilagay. Talaga namang hindi mo siya makontrol ang dami ng kwan. Yan. Sulitan tayo. Ganda rin itong natuklasan nila kasi na lang kailangan ano ka, yan o. Siya ang maglalagay. Siya ang maglalagay doon. Yan o. Sa Saudi kasi ang gamit namin ay yung meron na itong glue. Tapos ipapaint mo lang sa plancha bago ilalagay. Itong ganito. So ngayon meron itong glue na ganito ang dala ng aking customer. So ito ang ginagawa ko ngayon. Ayan. So punas muna. Punasan muna, tapos takpan. Ayan. Punasan bago takpan siya. Isusuot mo lang yan doon. Yan o. Maganda siya. Kapag nalagyan ko na lahat mamaya yan, paikot. Saka ko naman lalagyan ng ganito, dadagdagan ko siya nito. Medyo maliit lang siya, so mahirap siyang ilagay. So, igaganyan ko siya. Yan dyan. Yan. Para maganda. No? So, dito ulit tayo. Bubili ako ng box na ito para may lalagyan siya, hindi mahirap. Kasi pag sisilupin, natatapon siya. Masisira yung silupin, pero ito, nalagyan na ito, hindi naman. So, start ulit tayo. So, yan o. Ganyan o. Ito yung magpipigil. Hahawak dyan. Tulad yan. So, masyadong ng, yan. Hanggang umikas pa siya eh. Hindi na siya kuli.
Kailangan linisan mo ang dulo nito para hindi siya sumapit. Yan. Maganda sana yung may pandikit na dati. Kasi hindi siya maamos ito kasi hindi mo maiwasan na medyo marumi ang gawa. Baka tayo magawa ito ang kanilang daladala eh. Ang pinili lang akin nga itong pan eh. Akin itong Swarovski. Kasi ang Swarovski na binili nila ay sobrang liit. Talagang abuti ka lang siyam-siyam sa paggagawa. Yun. Yun. Lunas ulit. Kasi pag di mo pinunasan yan eh, magkalat-kalat siya. Sanhi ng ano yan. Hindi maganda kuan. Yan, doon na tayo. Ito na tayo sa isa. So, ganyan lang. Yan. Ganyan. Konting lapat lang. Ay, Diyos ko, yan. Sus, hirap. Tapos ito. Talagang marami siyang lumabas eh. Kahit di mo pinipisi, lumalabas siya. So, dahan-dahan lang talaga. Yan, dahan-dahan. Hindi pwedeng kamay. Tama tayo isa. Mabilis lang ang trabaho kung ano. Kailangan be careful kasi masyadong makalat itong ganito. So kahit paghipo mo ng daliri mo, kailangan medyo hindi madiin. Pahapyaw lang. Unas uli. Tapos sarado uli. Para hindi siya kalat. Hanggang dito na lang yung pag ano ko no. So ayun siya. Bye for now. God bless everyone. Have a good day.